Ipinaliwanag ni Yuo na bago niya maubos ang HP ng kalaban, kailangan ng kanyang dalawang partner ay haharapin ang huling suntok. Sa labas ng Academy Building, lumitaw ang mga bitak sa lahat ng dako. Maraming halimaw ang lumabas sa gate at agad na sumalakay sa mga estudyante. Ang bawat isa ay tumatakbo sa paligid, sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa mga halimaw. Hiniling ng isang guro sa mga estudyante na huwag magpanik at ituloy ang pagtakbo sa kanya patungo sa underground shelter. Napaungol si Yuo sa loob ng mapagtanto niyang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Para bang ang buong 9th safe zone ay nilusob ng mga halimaw. Ayon sa kanya, ang teorya ng pagsasabwatan ay naging isang katotohanan. Ngayon, biglang, isang malaking halimaw ng toro ang lumitaw sa harap ni Yuo. Sinabi ng halimaw na hindi mo na kailangang mag-abala sa pagtakbo para sa kanyang buhay dahil magiging kanya ang XP ng binata at mamamatay siya ng walang kahirap-hirap. Sinikap ni Yuo na pigilan ang pag-atake ng halimaw. Habang hinihiling na tumahimik ito, sinabi ni Yuo na wala siyang oras para samahan ang halimaw na magsalita ng walang kaparerekon. Akalain mong kahit na humiling siya kay Yuo ng pabor na samahan ng kanyang ama, ina at wala sa bahay ngayong umaga, nag-aalala si Yuo. Mabilis na naihatid ni Yuo ang pinakahuling pag-atake sa halimaw ng toro bago sa wakas ay ginawa ni Luo Fang ang huling suntok. Sa sandaling ginawa ni Luo Fang yun, sinubukan ni Yuo na makipag-ugnayan kay Yunfei sa oras ng pagkaapurahan. Ngayon, naisip ni Yuo, bagaman labis siyang nag-aalala sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang dahilan upang iwanan ang kanyang mga guro at kaklase upang harapin ang pagsalakay ng halimaw. Sa pagkakataong ito matapos makipag-ugnayan sa kanyang nakababatang kapatid na babae, kailangan niyang alamin muna ang sitwasyong ito bago gumawa ng susunod na hakbang. Sa kasamaang palad, ipinaalam ng system na siya ay nabigo at kasalukuyang abala o ang kanyang signal ay nag-ambala, kaya hindi siya makontak. Naging balisa ang Yuo, dahil hindi niya makontak si Yunfei. Natatakot siya na nasa panganib ang kanyang pamilya. Gayunpaman, bago kanya makontak si Yunfei, nakarinig siya ng mga hiyawan sa kabilang panig. May isa pang halimaw na nakikipag-away sa isang guro. Mababa ang tingin ng halimaw sa mga tao na masyadong mahina at wala sa antas nito. Inamin niya na marami na siyang napatay na tao at maging ang mga halimaw sa kanyang level hanggang sa tuluyan na siyang umabot sa 15 level. Hiniling ni Teacher Chen, na nasugatan na, hiniiling sa halimaw na huwag ikumpara ang tao sa mga hayop na kanibal na katulad niya. Sinubukan ding bumangon ni Teacher Chen para protektahan ang kanyang mga estudyante. Hiniling niya sa halimaw na mamamatay muna siya bago nito madala ang mga estudyante. Siyempre, lahat ng estudyante sa likod niya ay nag-aalala. Dahil tiwala ang halimaw na kaya nitong talunin silang lahat at tamasahin ang masarap nitong laman at dugo ng tao kapag akmang aatake na ang halimaw gamit ang kamay nito. Mabilis na hiniling ni Teacher Chen na tumakas ang lahat ng estudyante. Pero biglang naputol ang kamay ng halimaw na ikinagulat at ikinagalit niya. Mabilis na nalaman ng halimaw na si Yuo ang gumawa nito, at sa pagkakataong iyon ay mabilis niyang sasalakayin ang bibig nito. Sinabihan niya ang halimaw na tumahimik dahil walang tutulong sa kanya doon. Siguradong nagulat si Teacher Chenay at ang lahat ng estudyanteng nandoon nang makita Yuo. Kumpiyansa na hiniling ni Yuo kay Teacher Chen na ihatid kaagad ang ibang mga estudyante. Siya na rin daw ang bahala sa iba kasama sina Luo Fang, Pruin Tanchin at Teacher Chen at agad namang sumunod ang iba at nagpasalamat din sa kanila. Karapat-dapat kang maging tagapagligtas ng kanilang unibersidad. Samantala, pansamantala, magtatago sila sa basement. Habang si Yuo, na nakakita na ang sitwasyon ay napakagulo, ay pinili na huwag isipin ang tungkol sa kanyang pamilya at higit na moral. Sa ngayon, ipagkakatiwala niya ang lahat kay Yunfei. Samantala, kailangan niyang mag-focus sa pagtalo sa lahat ng mga halimaw sa unibersidad at pagkatapos ay umuwi pagkatapos. Samantala, sa mga silid-tulugan ng mga estudyante sa unibersidad, lumitaw ang isa pang halimaw na naaliw siya dahil nagkaroon siya ng ideya na tipunin ang ilan sa mga nabubuhay na wandering monsters upang pagsilbihan ang pinuno ng pangkat. Sa kabilang banda, matagal na rin niyang narinig na maraming immature, low-level na tao sa unibersidad na nakatalaga sa lugar na iyon. Ngayon ang mga estudyanteng iyon ay maaaring maging pagkain para sa kanya. Gayunpaman, nang sisimulan na niya ang kanyang pangangaso, isang boses ang tumunog at hiniling kay Luo Fang na kumilos. Laking gulat ng halimaw nang biglang nahati ang katawan nito sa dalawa. Hindi siya makapaniwala na gagawin yun sa kanya ng isang taong sinasabing mahina ang antas.
Habang si Liu Feng sa kabilang banda, ay kinwestiyon ng saloobin ng halimaw na labis na nagulat, kahit na ang pag-atake ay isang regalo sa kanya. Noon humingi ng tawad ang halimaw at piniling tumakas. Inamin niya na babalik siya sa Space Rift at hiniling kay Luo Feng na huwag siyang patayin. Natural na hindi palalampasin ni Liu Feng ang pagkakataon para sa kanya. Ang unibersidad ay hindi isang tahanan para sa mga halimaw na dumarating at umalis ayon sa gusto nilang pumunta at umalis tulad ng gusto nilang makita na hindi pinatay ni Liu Feng ang halimaw, at bilang gantimpala, tumaas siya ng isang level sa level 15. Kaya naman tuwang-tuwa si Liu Feng dahil isang araw lang niyang kasama si Yuo at nagawa niyang patayin ang halimaw at tumaas ang kanyang level ng mabilis. Masaya rin si Ruin Tanjin dahil level 12 na siya ngayon. Nagpasalamat din siya kay Yuo sa pagtulong sa kanila na tumaas ang kanilang level. Habang si Liu Feng na nakarinig ng mga salita ni Ruin Tanjin, ay agad na nagpaalala sa kanya sa oras na yon dahil direktang sinabi niya ang buong pangalan ng amo. Hiniling ni Yuo sa lahat na maging alerto at huwag magambala dahil lamang sa mga simpleng bagay. Hiniling din niya sa lahat na huwag masyadong madala sa pagtaas ng kani-kanilang antas. Pagkatapos ay ibinalik ni Yuo ang kanyang pagtuon sa mga halimaw sa akademya. Mabilis niyang binilang at napagtanto na nakapatay sila ng 20 level 15 na halimaw. Hindi ito normal sa oras na iyon, muling lumitaw ang isa pang halimaw at sa pagkakataong ito ay level 16 na. Nahulaan na ni Yuo na ang pagtaas ng antas ng halimaw ay magbibigay daan sa dalawang bagay na mangyari sa oras na iyon bago siya magkaroon ng oras si Yuo na mag-isip. Nagulat si Aiwu sa mabilis na paggalaw ng halimaw. Ang halimaw ay may kumpiyansa na sinabi na si Yuo at ang iba pa ay hindi makakasabay sa bilis nito, sa kumpiyansang sinabi ng halimaw. Sa oras na iyon, sinubukan ng halimaw na tigre na salakayin at atikihin si Tiancheng. Habang si Yiwu, na nakita ito kaagad, ay hiniling sa dalaga na mag-ingat, bagamat nabigla bilang baguhan si Tianqin, naman agad at naghanda, ayaw na niyang maliitin siya bilang isang baguhan. Nakita ni Yuo ang mabilis at magandang tugon ni Ruin Tanjin. Pagkatapos ay hiniling niya sa dalaga na matutong protektahan ang sarili. Mabilis siyang pumalit, hihinay niya ang halimaw at hahayaan niya si Ruin Tanjin. At haharapin ang huling suntok ng halimaw ni Ruin Tanjin at natural kaagad na sumang-ayon. Habang nakikipaglaban sa halimaw, malalaman ni Yuo na ang antas ng pagsalakay ng halimaw ay nagbago na ngayon mula sa mababa hanggang sa mataas. Gayunpaman, kumpiyansa siyang makakaligtas pa rin ang kanyang pamilya dahil level 20 na si Nano, at least iyon ay nagbigay din sa kanya ng oras upang matulungan ang lahat ng mga guro at estudyante na nagtatago sa underground protection area. Ang problema ngayon ay hindi pa niya alam ang mga limitasyon ng pagsalakay ng halimaw na darating mamaya, kahit nakakayanin ni Yuo ang labanan na may pagkakaiba sa antas na hanggang 20, pagkatapos niyang talunin ang Lactaggart Mercenary Group, hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin kung ang halimaw na dumating ay lumabas na sa isang antas na mas mataas pa na mayroon siyang isang antas na higit pa sa siya isa. Sinubukan ni Yuo na huwag isipin yun pansamantala, pinili niyang isipin ito sa ibang pagkakataon. Matapos harapin ang kalaban ng direkta, kalahating oras na ngayon, matapos mangyari ang pagsalakay ng halimaw. Karamihan sa mga guro at estudyante ay dapat ding samilong sa underground shelter area. Gayunpaman, nangangamba siya na may mga estudyante pa rin na nasa labas pa rin ng protection area. Sinigurado niyang hindi hahayaang may mamatay. Kaya't isinaaktibo niya ang tunay na sistema ng mata upang tingnan ang buong lugar ng unibersidad. Pagkatapos gamitin ang kanilang tunay na mata, nakikita ni Yuo na mayroon pa ring ilang mga guro at kaibigan sa lugar ng unibersidad. Sa makatuwid, nahinati silang tatlo sa dalawang grupo. Mag-isa si Yuo na pupunta sa silid ng koleksyon ng unibersidad upang iligtas ang mga tao. Samantala, si Ruin Tanjin at Luo Feng ay pupunta sa cafeteria dahil may tatlo pang nagtatago doon. Pareho silang hiniling na iligtas at ilikas sila sa basement nang marinig ang utos ni Yuo. Agad na tumanggi si Luo Feng. Ayaw niyang makasama si Ruin Tanjin. Sa kabilang banda, naiinis rin si Ruin Tanjin dahil hindi rin niya inaasahan na makasama si Liu Feng kailanman. Gayunpaman, sa pagdinig ng debate, nagagalit si Yuo. Nang nakikita iyon na sina Liu Feng at Ruin Tanjin ay agad na nagtikom ng kanilang mga bibig at piniling sundin ang order ni Yuo. Bago umalis si Liu Feng, sinabihan siya ni Yuo na laging mag-ingat, kahit tumaas ang kanyang level, hindi maaring makipagsapalaran si Luo Feng at kailangang magtulungan ng mabuti para ma-maximize ang kanilang mga pag-atake.
Alam ni Yuo ang mga bagay dahil marami na siyang karanasan sa pag-uutos bago tuluyang maghiwalay ang tatlo. Hindi maintindihan ni Ruin Tanche at tinanong ka kung sino ang dapat mag-ingat. Samantala, sinubukan ni Lufang na pekalmean si Ruin Tianjin. Ang batang babae ay walang dapat ipag-alala dahil ang isang halimaw na pagsalakay sa antas na iyon ay hindi banta kay Yuo. Agad ding hiniling ni Liu Fang kay Ruin na umalis kahit na hindi siya naniniwala na kailangan pa niyang gumugol ng maraming oras sa kanya. Ayaw din ni Ruin na mawala si Liu Fang at mapahamak at maniwala sa kanya. Dahil hindi na siya ang baguhan noon ni Liu Fang na hindi naisip ni Yuo na kaya nilang palitan ang dalawa sa kung ano sila ngayon. Naniniwala siya na patuloy silang aakayin ni Yuo sa mas magandang kinabukasan. Agad tumakbo si Yuo para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi pa niya alam kung ano ang magiging huling antas ng umaataking halimaw. Dahil hindi siya makakalaban ng may kaunting paghahanda, sinubukan agad ni Yuo na buksan ang system at tinanong kung ilang XP points ang mayroon siya noong panahong yun. Ang mga puntos ng XP points sa oras na iyon ay umabot sa 21 milyon, at kasama nito, maaari siyang magbukas ng bagong King account. Bukod doon, maaari rin niyang pataasin ang antas ng link para mag-unlock ng mga bagong kasanayan. Tuwang-tuwa si Yuo dahil mas maganda pala ang meron siya kaysa sa inaasahan. Naghinala siya na makakakuha siya ng ganoong karaming puntos pagkatapos patayin ang mersenaryong commander ng itim na tigre. Gayunpaman, sa ganoong sitwasyong pang-emergency, wala na talagang oras para matuto siya ng mga bagong kasanayan. Sa huli, hiniling niya sa sistema na gamitin ang lahat ng mga puntos ng X points. Kinailangan niyang taasan ang antas ng link ng Qin King. Agad itong naproseso ng system, at nagdagdag ito ng 10 level para siya ay nasa level 31 na ngayon. Sa matinding pagtaas na iyon, naramdaman ni Yuo ang pagkakaiba at pinalakas ang kanyang katawan. Nararamdaman pa niya ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan dahil ang pagkakaiba ng lakas pagkatapos tumaas sa 10 antas ay nahulog sa pagtatapos ng araw. Iyon ang pagkakaiba sa lakas pagkatapos tumaas sa 10 antas. Bukod doon, nag-level up na rin siya sa level 5, bagamat hindi masyadong magiging kapaki-pakinabang ang external panel level na yun sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang Yuo ay may isang talent point na maaaring magamit upang pumili ng mga talento. Naisip ni Yuo ang mga talento na dapat niyang piliin. Dati, mayroon siyang talento sa pagtatanggol na maaaring magbigay daan sa kanya upang labanan ang mga kaaway sa level 40 kasama niya sa level 20. Gayunpaman, nahirapan pa rin siya sa oras na iyon dahil sa mga pag-atake ng kaaway. Sa makatuwid, pinili niya ang talento sa pag-atake. Si Yuo ay mayroon na ngayong mahalagang impormasyon na makapagpapabago sa kanya sa unang order form ng Qian Emperor pagkatapos na tipunin ang lahat ng enerhiya. Ang bawat pag-atake ay magiging isang kritikal na pag-atake na tatagal ng 180 segundo. Naaalala Yuo ang chain form na ginamit niya noong una niyang nakuha ang King account system. Agad na nakumpirma ng system, ngunit sa oras na iyon ay napakababa pa rin ang level ng link ni Yuo at hindi kayang suportahan ng kanyang mga katangian ang malakas na anyo ng baba, kaya automatikong hinaranggan ng system ang kasanayan. Naalala ni Yuo na tumaas na ngayon ang kanyang link level, na nangangahulugang ang kasanayan ng tunay na na-unlock. Sa pagkakataong ito, ay gagamitin ni Yuo kaagad ang talento sa pag-atake at umaasa na maresolba ang sitwasyon ng mabilis. Sa kabilang banda, agad niyang gagamitin ang pag-atake. Isang grupo ng mga mag-aaral na pinamumunuan ng gurong si Jia. Nadama ng guro na ang silid na kanilang ginagamit ay sapat na ligtas upang itaguan. Nainis din ang mga estudyante dahil mas mataas pa ang level ng halimaw kaysa sa kanila. Gayunpaman, hiniling ng gurong si Jia na huminahon sila at magtago sa likod nila. Samantala, ang mga babaeng estudyante ay natatakot din. Hiniling sa mga lalaki na huminahon sila bilang guro, siguradong poprotektahan sila ni Jia. At si Jia, na naroon, ay tiniyak sa lahat na ligtas sila sa piling nila. Gayunpaman, isang halimaw ang biglang dumating sa kanila. Napapangiti na lang ang isang estudyante dahil kanina pa nila pinag-uusapan ang mga halimaw, ngunit ngayon ay nawala na sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang halimaw ay binugbog hanggang sa mamatay. Siyempre, lahat ng mga estudyante ay nagulat at na-curious kung sino ang gumawa nito sa isang level 18 na halimaw. Hindi nagtagal pagkatapos ay lumitaw si Yuo na masaya dahil pagkatapos na baguhin ang talento sa pag-atake,
Ito ay talagang nagdala ng iba't ibang mga resulta kahit para sa malapit na labanan. Nagulat ang isang babaeng guro nang makita si Yuwo. Doon, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na iniligtas silang lahat ng kanyang mga estudyante. Ngunit nagpapasalamat ako na pagkatapos ay sinabi mo sa lahat na ang lahat ng mga halimaw sa labas ng silid ay nasakop. Kaya maaaring pumunta si Teacher Gian at ang iba pa sa underground protection area. Narinig na ang lahat ng mga estudyante ay tiyak na gumaan ang pakiramdam dahil nangangahulugan nito na ligtas sila. Kinumpirma ni Yuwo, ngunit sinabi rin sa lahat na dumaan sa gusali ng opisina upang kunin ang ilan pang mga estudyante na nakulong doon. Gayunpaman, si Teacher Gia ay nagalit at hindi sumang-ayon. Sa palagay niya, si Yuwo ay dapat na mag-isa na mag-save sa mga estudyante, na hindi siya na isang guro lamang. Nagalit ang babaeng teacher kay Teacher Gia dahil malinaw na tungkulin nila bilang mga guro na protektahan ang mga estudyante. Siyempre, kailangan nilang garantiyahan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pagkatapos ng lahat, malinaw niyang nakikita ang mga kakayahan ni Yuwo at lahat ay dapat makinig sa mga tagubilin. Nananahimik lang si Teacher Gia pero sa totoo lang, sa puso ni Teacher G, nakaramdam ng inis. Dahil bida-bida si Yuwo para iligtas ang magandang gurong ito. Ngunit talagang nakuha ni Yuwo ang kanyang atensyon. Hindi hahayaan ni Teacher Gia na mangyari ito at nangangako na pagsisisihan ni Yuwo ito. Dagdag pa na talagang gusto mong hayaan ang babaeng guro at mamatay sa daan. Hindi papayag si Teacher Gia na ibigay ang buhay ng babaeng guro sa isang batang lalaki na hindi pa lumaki tulad niya Yuwo. Sa wakas ay pinili ng galit na master na si G na pumunta mismo sa underground refuge. Sinabihan ko rin ang babaeng guro at iba pang estudyante na iligtas ang mga estudyanteng naipit pa. Sinabi ni Teacher Gia na pumunta ako sa universidad upang kumain ako ng masasarap na pagkain, hindi manatili sa mga maliliit na bata. Hindi ko gustong mamatay kasama ang iba. Gayunpaman, nang itulak siya ni Teacher Gia ng lana sa hindi malamang dahilan, nabali ang kanyang kamay. Sa kabilang banda, hiniling ng babaeng guro na manligaw siya para kumalma. Kumbinsido siya na niligawan niya ang mga estudyante sa gusali ng opisina. Para sa akin, hinding-hindi niya pababayaan ang mga estudyante. Gumaan ang pakiramdam ni Yuwo dahil sa guro. Ang kabaitan ng buhay. Ngayon sa paraang iyon ay iligtas ni Yuwo ang iba pang mga kaibigan nang hindi nababahala. Bagaman, syempre, ang proseso ng pagliligtas ay hindi magiging madali. Dapat nilang subukan sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang mga salita ni Yuwo, naging excited ang lahat ng estudyante. Agad ding pinuri ng mga babaeng estudyante si Yuwo, na talagang kasing gwapo at napakalakas ayon sa kwento ni Ruin Tanchin. Sa wakas ay dumating si Yuwo sa treasure room ng universidad, na sinasabing may hawak ng lahat ng mga lihim na kayamanan na nakolekta ng reputasyon ng nakababatang henerasyon ng paaralan. Ang mga mahihinang estudyante ay tiyak na hinding-hindi papasok dito. Bilang karagdagan, ang isang espesyal na selyo ay naka-install sa pinto na ginagawang imposibleng buksan ito sa pamamagitan ng puwersa. Mabubuksan lang ang pinto gamit ang dalawang susi ng principal at secretary. Kaya naman, naging curious siya kung sino talaga ang nasa kritikal na kondisyong iyon, gaya ng nakita niya sa kanyang tunay na kasanayan sa mata. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan ni Yuwo na buksan ito, lumabas na talagang naka-unlock ang pinto. Siyempre, nagulat si Yuwo na hindi siya naniniwalang magkakamali ang principal. Sa sandaling pumasok si Yuwo sa silid, marami siyang nakikitang kamangha-manghang mga armas. Gayunpaman, siyempre kailangan niyang mag-ingat na huwag hawakan ang mga ito. Hanggang sa wakas, nakita ni Yuwo ang isang puwang kung saan may isang babae sa loob. Tiyak na nagulat si Yuwo sa babae. Casual na nagsalita si Yuwo tungkol sa kung paano sinusubukan ng lahat na makatakas upang mabuhay, ngunit pinili ng batang babae na manguha ng kayamanan sa silid. Hindi nakapagtaka kung nakuha ng babaeng ito ang kanyang hinahanap. Sinabi pa ng babae na ang kanyang pagte-treasure hunt ay walang kinalaman si Yuwo. Binalaan siya ni Yuwo na magmadali kung gusto niyang isalba ang kanyang buhay. Kinilala ni Yuwo ang babae bilang ang sikat na cold goddess. Napag-usapan na ang babae ay hindi interesado sa anumang bagay, ngunit sa nakita ni Yuwo ngayon, malinaw na mali ang lahat. Alam ni Yuwo na ang treasure room ay hindi isang lugar na dapat puntahan ng isang ordinaryong babae na tulad ni Joey. Gusto malaman Suwei kung sinusundan siya ni Yuwo. Mabilis itong naiwasan ni Yuwo. Napansin lang niya na may ibang estudyante na mag-isa sa treasure room at naisip ang iligtas sila pero parang hindi na kailangan.
Gustong malaman ni Zhu kung paano nalaman ni Yuwo ang kinaroroonan niya. Sinabi lang ni Yuwo na may sarili siyang paraan. Ipinagpatuloy ni Yuwo na mayroon siyang sariling paraan at hindi na kailangang alamin pa kahit na nakakahiya. Sa kabilang banda, nalaman ni Yuwo secret ni Sui at hihingi siya ng tawad para doon. Ang sugat ay hindi nais na makagambala ng masyadong malalim at sinabi na lamang sa dalaga na ipagpatuloy ang kanyang mga aktibidad. Samantala, ipapaalala lang niya kay Zuki na ang mga halimaw na lilito ay magkakaroon ng mas mataas na antas. Kaya hiniling ni Yuwo sa babae na mag-ingat. Nang hindi kumikibo, ngunit biglang may isang halimaw na sumalakay sa kanilang dalawa. Nagulat si Yuwo nang mapagtanto na may dumating na level 30 na halimaw at nangangahulugan iyon na ang pagtaas ng antas ng halimaw ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Yuwo, kung maging isa sa halimaw ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang halimaw ay tila nakakaamoy ng mga babaeng tao. And sure enough, doon niya nahanap ang magandang si Zui. Tuwang-tuwa ang halimaw at swerte siya dahil matagal na siyang hindi sumusubok sa mga babae. Agad namang sinugod ni So na inis ang halimaw. Ang halimaw, syempre, ay casual na nagkibit-balikat sa pag-atake, na hindi nagbigay ng kahit kititing na sakit. Habang si Sui ay masyadong nagmamadali, parang masahe lang sa halimaw attack. Hindi na makikipaglaro pa ang halimaw dahil kaunti lang ang oras nito. Sinusubukan ng mga halimaw na mahuli si Zui, na pinoprotektahan ang sarili sa loob ng kalasag na kanyang pinoprotektahan. Ngunit sinabi ng halimaw na hindi siya mahihirapang kumain ng laman ni Zui. Gumalaw ang halimaw upang lamunin ng sabay-sabay si Zira at ang kanyang kalasag. Sa sandaling iyon, kumilos si Yuwo upang putulin ang nakausling dila ng halimaw.